Magandang araw mga ka-eShop, may gagawin tayo itong Samsung. Yan, 40 ata ito. So ang problema nito ay standby red lang. Bali na check na to ng isang manggagawa rin. Kaya lang ang hinala niya ay mainboard ang may problema. So ito siya, naka standby red lang siya. Ito nakaset na to sa Samsung. Try natin i-power on. So ayaw mag power on. Yun. Kahit gamitin yung kanyang joystick dito sa likod, ayaw pa rin. So yan ang problema niya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa mga nagsusupport sa channel ko. Okay, so buksan natin tong unit. Ito yung kanyang model. Yan, Samsung 40 nga siya. Ito Samsung model 40. Hindi pa naman siya smart. Ano, hindi pa siya smart. Ito yung kanyang power supply. Yan yung kanyang mainboard. At ganito yung kanyang top board. Single cock lang siya, pero 40 inches ito. Tapos yung kanyang mainboard ay ganito lang siya. Yan. So ang problema nito ay standby red lang. Kahit i-press natin yung joystick na to ay ayaw gumana. So gagawin natin dito ay check natin yung mainboard niya kung okay ba yung mga supply, kung kompleto ba lahat ng supply ng ating mainboard. Gagawin natin ngayon ay check natin yung supply ng ating mainboard. Titingnan natin kung kompleto ang supply at yung bakit standby red lang siya. Okay, saksak ko lang siya. Yan, nakasaksak na siya. Mayroon na siyang standby red sa kanyang sensor dito. So check natin kung kompleto yung kanyang supply. Una natin titingnan ay yung kanyang program memory, kung mayroon siyang 3.3 sa program. So mayroon siyang 3.3 sa program. Okay, pasok ito. So may supply yung kanyang program. Sunod natin check yung mga mayroong coil, may mga regulator na supply. Ito, tingnan natin. Mayroon siya dito 5 volts, pasok. So mayroon pa dito isang coil. Mayroon siyang 1.2, pasok din. So check pa natin yung ibang mga coil. Wala na ibang coil. So mayroon na lang dito yung mga regulator na wala ng coil. So check na lang natin kung may supply siya. Okay, bali ito. Ito, check natin. So walang supply to. Ito, wala. So isang regulator dito, walang supply na pumapasok. Ayan. At wala din siyang supply ng output. Yun, wala din. So ito, wala ding supply to. Tama, yun. Wala ding supply itong regulator na ito. So wala. Yun, wala. Yun, mayroon siyang 1 point. May 1 volt siya, yun, wala. Wala. So ito, mayroon tayong 5 dito. So mayroon siyang regulator na walang supply. Ito, wala din. Ayun, mayroon siya dito 5 volts, oh. So ito mayroon. Pero may out din siyang 1.1. So bumabagsak yung supply niya. Ito 1.2 ang lumalabas dito. Pero wala mga output. Okay. So titingnan ngayon natin dyan. Gagawin natin dyan ay sasabayan natin yung circuito na to kung bakit wala siyang supply. Try natin yan ngayon. Abangan ng tester. Abangan natin yan, tapos saksak natin. Titingnan natin kung mayroon siyang supply na pumapasok at nawawala. Titingnan natin yan. Kasi minsan pag mga ganito kasi
Hindi siya umiinit yung IC, oh. Hindi umiinit yung IC. Kadalasan kasi sa mga ganito, pag naka-standby red lang ang unit, ayaw mag-power on kahit gamitan ng remote o yung manual niya ayaw mag-on. Dapat ang supply ng ating mainboard ay kompleto. Pero sa ganitong unit, ang supply ng mainboard natin ay kulang. Walang supply yung ibang regulator natin. So, mag-aabang tayo ngayon ng ating test prob. Titingnan natin ito kung mayroong supply ito pag sinaksak natin. Saksak ko lang. Yon, nagkaroon siya ng 5 volts, oh. Tapos nawawala. Okay. Ibig sabihin yan, dahil nawawala yung 5 volts, maaring buo pa yung ating IC. Dahil nag-ooperate pa siya para hold down yung supply dito sa regulator na ito. Yan. Pero ayaw siya mag-power on. Bakit kaya? So walang supply ito. Nawala. Pero nung sinaksak natin kanina, nagkaroon. Ulitin natin. Bunutin ulit natin. Tapos abang ulit tayo dito. Tapos saksak ulit natin. Yun, oh, mayroon siyang 5, oh. Tapos nawawala. Okay. So malapit nyo na makuha kung ano ang problema niya. Testing natin ngayon yung kanyang supply sa LVDS, kung mayroon siyang supply. So wala siyang supply sa LVDS. Okay. Ibig sabihin hindi talaga gumana yung unit dahil walang supply dito. Okay. So ang susunod natin gagawin, dahil na-check natin kulang yung supply at yung IC na to ay hindi naman umiinit, parang naka-standby lang siya. Kasi kung sira itong CPU or may problema sa ibang supply, dapat yung IC na to maaligamgam na ito. Dapat din yung circuit natin kompleto yung supply pero hindi eksakto. Pero sa kanya kasi nagkakaroon ng supply ito pero nawawala rin. So sa mga China board, pag nagkaroon ng supply yung 1.8 natin doon, tapos hindi nawala, ayaw mag-on yung board natin, ayaw mag-power on. Pero pag saksak mo, tapos lalabas yung 1.8, paglabas ng 1.8, maya-maya mawawala yon. Pag nawala yung 1.8, pwede mo na siya i-power on. Yon. So ganito din ang operation nito. Pag saksak natin, mayroon siyang 5 volts dito. Tapos maya-maya mawawala rin. Tapos pwede na siyang i-power on. Pero ang problema nito, pag i-power on natin, ayaw siya mag-on. Kahit sa joystick niya, ayaw rin mag-on. So, ang sabi ng isang technician dito ay papalitan daw ng makina dahil ayaw daw mag-power on kahit gamitan ng remote o gumamit ng joystick niya. So, nakuha na natin yung problema niya. Ibig sabihin, buo yung ating mainboard. Dahil nag-ooperate siya para i-shutdown yung 5 volts dito. Ulit pa ulit, ha. So, may supply tayo rito na 5. Yun, no? Yun. Bupunutin ko lang. Yun, nawala siya kasi binunot natin. So, abang tayo ulit dito para maklear lang kayo na bago magpalit ng mainboard, dapat sigurado kayo na yun na talaga ang sira. Okay, saksak ko lang siya. Yun, mayroon siya, oh. Tapos, mawawala. Okay. Ibig sabihin yan, yung mainboard natin ay naka-standby lang. Naka-standby lang yung mainboard. Pero bakit ayaw mag-power on? So, doon tayo ngayon sa operation niya para mag-power on. Ano ba ang ginagamit dito sa mainboard na to para mag-power on yung unit? Dahil naka-standby lang siya. So, doon tayo ngayon. Pupunta tayo doon sa may kanyang sensor. Yan. Itong control, saka yung sensor dito, doon tayo magpo-focus ngayon. Kasi pwedeng dito ang problema,
kaya ayaw mag power on yung ating mainboard. Kuha ba natin? Kasi normal yung power supply natin dito, nawawala eh. Back to zero yung supply eh. Ibig sabihin yan, pwedeng nag-standby lang yung ating mainboard. So susunod natin gagawin ay, dahil hindi pa tayo sure kung buo tong joystick niya or sira din yung kanyang sensor, so mag-a-actual tayo ngayon. I-a-actual natin yung kanyang sensor. Yun, a-actual natin to, papalitan natin. So sa mga technician na walang stock ng mga ganito, medyo mahirap siya i-trouble. Kung wala kayong stock ng ganito na pan-testing, medyo mahirap siya i-trouble dahil hindi talaga siya mag-power on, saka kahit anong gagawin mo rito, ayaw din mag-power on. Okay, so a-actual natin ngayon to. So nakuha nyo na yung problema niyan. So gagamit tayo ng isang ganito, isang set na, isang buo na, pero hindi ito pwede dito kasi malaki itong sa akin. Yun no, malaki siya. So ano lang to, testing lang natin. Try natin kung gagana siya dito. Mas maganda kung mayroon kayong stock na pang testing. So dito, mayroon siyang ilaw na maputla. Yan o. Yan. Parang, maputla nga yung ilaw niya. Yan. Try natin ngayon dito i-power on. Kasi maputla yung ilaw niya. May ilaw siya pero maputla. Yun o. Nawawala. Power on natin. Yun, tumunog siya oh. Tumunog yung unit. Ibig sabihin nag-on na yung unit natin. So check ngayon natin yung supply kanina na wala. Titingnan natin kung mayroong supply na ito. Ito ay 5 volts. Dapat mayroon. Yun, mayroon siyang 5 volts oh. So nagkaroon siya ng supply nung gumamit tayo ng ibang control. Okay. So kuha na yung sira. Yun no, mayroon na siya. So sa ganitong trouble ay medyo, pag hindi nyo kabisado or wala kayo pang testing na pang actual dito na control, medyo mahihirapan talaga kayo sa problema niya. At kung mga newbie, lalo na sa mga newbie, talagang mahihirapan ka. Kasi nga yung problema niya ay sira yung same control. Sira na yung sensor, sira pa yung manual. So medyo mabigat ang problema niya. Kahit magpalit ka ng mainboard, hindi yan gagana. Pwera lang kung yung mainboard na naisalpak mo rito ay naka-on, naka-auto on. Ito kasi nag-standby na ito. Okay, so gagawin natin ay titingnan natin yung picture kung mayroon siyang picture dahil nag-power on siya. Yun oh, mayroon siya oh. Yun. Okay. So alam niyo na kung ano ang sira ngayon. Sa ganitong trouble, ang sira lang niya ay yung control at yung sensor niya. So pag nag-check kayo ng mainboard, alamin nyo lang kung bakit ayaw mag-on. Kung lahat ba ng supply kompleto. Pag lahat ng supply, lahat ng regulator may output, ibig sabihin nun, nag-ooperate itong IC, kaya lang ayaw tumuloy. At malalaman nyo rin na sira, kung may sira yung mainboard nyo, dahil yung IC dito ay magkakaroon ng init or mag-aaligamgam siya. Pag kinapa nyo yan, mararamdaman nyo yung mainit siya. Tapos hindi naman siya nag-on, pero bakit mainit siya? Yon. May posibilidad yun na may problema yung mainboard nyo. Pero pag nag-check kayo ng supply, tapos kulang yung supply, at hindi naman umiinit yung IC nya, pwedeng yung unit nyo naka-standby lang. At check nyo rin yung supply. Kung hindi kayo sure, aabangan nyo ng tester. Mag-aabang kayo ng tester, tapos saksak nyo, titingnan nyo kung may supply, tapos nawawala. Okay, so ganun lang ang step na ginawa natin dito.
Nag-abang lang tayo ng tester. Tiningnan natin kung nagkaroon ba ng supply itong regulator na yan, yung dalawang regulator na ito. Yan. So pagsaksak natin, nagkakaroon siya ng 5 volts tapos nawawala rin. So medyo nahuli na natin ang problema niya. Ibig sabihin yung mainboard natin ay naka-standby lang. Okay, gagawin natin ay try natin i-repair itong sensor nito saka yung joystick nito. Try natin tingnan kung ano talaga ang sira nito. Okay, so ito yung kanyang sensor. Yun, parang sira. Ayun, sira nga siya. Wala na yung kanyang ano, wala na yung contact niya. Tanggal yung contact, kaya pala hindi gumagana yung manual niya. Tapos, napapansin ko rito ay parang umido din yung kanyang mga circuit. Yan o, umido. Yun. So, plus yung manual niya ay sira yung contact, may umido din yung kanyang mga circuito. Okay, lilinisin lang natin yan. Tatanggalin natin yung mga umido. Tapos, try natin. Sana. Yun, ito yung kanyang pinaka-sensor natin. Yan, okay naman. Yan. So dito may mga medyo nag-umido lang siya. Try lang natin yan linisin. Yan o, umido o. Yun, try natin yan linisin. Titingnan natin kung mapapagana pa natin. Tapos try natin maghanap ng kanyang contact nito para mapagana natin to. Try din natin kung pwede palitan. Mas maganda yung palitan na siguro ito. Okay, so repair ko lang muna to. Okay, so ito na, natapos na natin i-repair yun o. Kumuha lang tayo ng parts niya doon sa mga luma natin, tapos pinabitan natin to. Yan, okay na siya. Try natin kung gagana siya kasi nalinis na rin natin yung board, kaya malinis na siya. So try na lang natin kung gagana na siya. Okay? Okay, so nakabit na natin yung ating ni-repair na sensor. Yan, okay na siya. Try na lang natin kung gagana siya. Okay, saksak natin. Sana gumana pa siya. Kasi mahirap maghanap ng ganong klaseng sensor set. Yan, may ilaw siya. Yan, nag-blink. So, naka-on pa kasi yung unit natin. Naka-auto on, kaya nagbukas siya ng kusa. Try muna natin yan i-off. Titingnan natin kung gagana siya. Yun o, gumagana siya. So off ulit natin sa remote. Titingnan natin. Off natin. So ayaw. Ayaw dito o. Yun, ayaw mag-control. So ibig sabihin may problema talaga yung sensor niya. So ayaw dito sa sensor o. Yun, ayaw siya mag-off. Okay, try natin yung kanyang manual kung gumagana. So gumagana yung kanyang manual. Yun o. Yun, yung channel natin. Yun, gumagana yung up and down, tapos volume natin. Yung volume natin ay up. Yan. Down. So, gumagana yung joystick natin. Ang problema lang yung kanyang sensor. Try natin i-set ulit sa. So, pag sa remote talaga siya, ayaw siya gumana. Oh. Yun, ayaw. So, may problema pa. So may problema nga yung kanyang sensor. Bali na trace natin, may short yung isang SMD, pero hindi pa natin alam kung saan banda yung short nya. Ito, sana. Yan, nagbabasa dito oh. Yun oh. So yung circuit na ito nagbabasa. Hanapin natin kung saan yung short. Pero ang SMD yan ay 3 piraso lang. Isa, dalawa, tatlo. So pwedeng malaki, pwedeng yung maliit.
So pag doon tayo nag-test, mataas yung value doon. Pero pag dito tayo nag-test, mababa yung value rito. So maaring dito lang sa dalawa ang problema na to. Okay, hahanapin ko lang siya. Okay, so nahuli na natin yung malaki ang sira. Yung malaki na SMD na kapasitor ang sira. Yun o. Yun. So papalitan natin yan. So, ito na. Napalitan na natin siya ng SMD ito. Nasa 1 UF lang ito. Yun, hindi na short o. Nasa 1 UF lang yan. So ito yung sira. Yun o, magbabaser siya. Ayaw lang magpahuli. Ano? Yun o. Yun. Okay, so short talaga siya. Yung pinalit natin ay okay na. Yun o. Yun. So try natin kung gagana na. Okay, so yan, umaandar na siya. Try ngayon natin sa remote kung gumagana na siya. Yun. So nagre-response na siya oh. Yun. So check nyo yung yun, naglilipat na siya. Okay. So buo na yung kanyang sensor saka yung kanyang manual. Try natin i-off dito. Ito. Yun, so nag-off na siya, nag-standby red na siya. Yun o. So try natin i-power on. Yun. Okay. Yan, tumunog na siya. Yun, mayroon na siyang picture. So ang naging problema lang niya ay may short na SMD sa ating sensor, na isang kapasitor na short, kaya hindi siya gumagana sa remote. Tapos yung kanyang manual ay sira din, kaya ni-repair din natin yan. So yun lang ang naging problema sa kanya. Kaya itong unit na to ay naka-standby lang. Hindi sira yung mainboard. Ang problema lang sa sensor saka yung sa manual control niya. So okay na siya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa susunod ulit natin na video. Sana may maitulong itong trouble na ito sa mga newbie na hindi pa gaano gamay yung mga ganitong problema. So maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Shout out sa inyong lahat mga ka-e-shop. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Shout out sa inyong lahat. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-e-shop.